This is life. 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 Isa sa mga pinakasikat na content creators ngayon sa Facebook is si Lance, no? So yung iconic na introduction niya na this is Lance. Siya ay isang Filipino content creator na mostly nasa veterinary and medicine yung content na ginagawa. So ang galing niya kasi estudyante pa lang siya pero na-capture niya yung audience, no, yung interest ng audience, lalo na hindi naman natin may pagkakaila ng male demographic. Of course, kitang-kita nyo naman, she has charm, she has the wit, and makikita mo na napaka-smart talaga niya, no, para magpumili ng ganong klaseng mga content sa mundo na puro mga kabulastugan, thirst trap, sabi nga nila, at walang kakwenta-kwenta, no, the lowest common denominator content na makikita nyo sa Facebook. So ngayon, meron siyang comment na medyo na pinag-uusapan dahil parang nagko-complain siya or naglalabas siya ng sama ng loob na pinaghirapan niyang gawin yung content niya. And then, ang mga nagdo-dominate sa comments, no, although nag-review ako ng ilan sa mga video niya, okay naman. So far, yung mga nababasa ko, no, maybe yung past comments, mga kabastusan, kamanyakan, ano? And totoo yun, hindi ganun kadaling gumawa ng content. Ako, napakasimple lang ng content ko, pero may pagmamalaki ko na meron akong iba pang channels na over 100,000 subscribers. And yung mga channels na yun, I have monetized it at pinagkakatirahan ko yung mga yun, kagaya nitong channel na ito, no? Ngayon, hindi ganun kadaling gumawa ng content, lalo na kung quality content, highly produced, maganda yung production level ng mga videos na gagawin mo. So minsan yung mga ginagawa niya, mga short lang, pero sure ako meron siyang team, meron niyang researcher, meron niyang videographer, meron tagagawa ng script at kung ano-ano pa. Hindi yan one-man team, ano? So napakahirap gumawa ng video. And to her sentiment, nadodominate lang ng mga kabastusan at kamanyakan yung content na pinaghirapan niyang gawin. So ako, nandun ako sa side na hindi ko naman dinedefend yung mga nagko-comment ng ganun, mga sexist, kamanyakan, misogynist, or kung ano-ano pang mga komento. Halo-halo na yan, Lahat kasi ng mga tao makikita mo sa internet, no? Lalo na yung iba nagtatago sa fake profile, nagtatago sa fake names, and then doon nila mailalabas lahat ng kabulastugan, lahat ng katarantaduang naiisip nila, no? Hindi na mawawala yan. Kung sa totoong buhay nga harap-harapan mayroong mga siraulong tao, mas lalo na kung sa internet. Okay? Pag sa internet, mas malakas ang loob nilang gumawa ng mga kabulastugan. Kasi they feel that they are hiding behind a wall, no? Yung identity nila natatago. So meron silang guts, no? Meron silang lakas ng loob sabihin kung ano yung lahat ng mga kamanyakan na naiisip nila, okay? And of course, madali lang naman sabihin na wag pansinin yan, no? Kung ako yan, wala akong pakialam kahit anong i-comment sa akin ng mga tao. Dahil makapal ang balat ko, no? Sabi nga nila, you have to have thick skin if you are putting yourself out there. If plano mo maging influencer, nagvi-video ka, kailangan makapal ang mukha mo. Kailangan hindi ka balat sibuyas. Wala kang pakialam dapat kahit anong sabihin nila. May mga magbibigay dyan constructive comments, okay lang yon. You take those constructive comments and then you use that to improve your content. Then again, sabi ko nga, madali lang sabihin yon kay Lance, Pero una sa lahat, bata yan, pangalawa, babae yan. Mas emotional yan compared sa ating mga lalaki. So if yun talaga yung nafe-feel niya, nafe-frustrate siya, we cannot invalidate that kung ganun talaga ang nararamdaman niya. Again, hindi ko nino-normalize yung ganung klaseng behavior, pero wala kang magagawa eh. No? Yan ang gusto mong arena, yan ang gusto mong gawin. Gumawa ng content, mag-share ng information, mag-share ng learnings online. Hindi mo na talaga maalis yung mga yan,
merong mga tao talaga na magko-comment ng ganon. So, ano yung pwede kong masabi kay Lance? Hindi naman syempre panonoorin ni Lance to, no? But what I'm saying, if you are facing the same issue or nasa ganitong sentiment ka rin, babae ka, you're making content online, tas ang dami mga bastos na nagko-comment. Sa Facebook, merong way dyan to filter words, no? Para i-block yung certain words. Sa YouTube, merong ganon. Pagka nilagay ko yung mga words na yon sa blacklist, kahit anong comment ang gawin mo dyan, hindi lulusot yon, ano? So, I'm sure meron din yan sa Facebook. Hindi lang ako nagke-create sa Facebook, ano? Pero alam ko na meron yan. Okay, lahat ng mga social media na malalaki, meron yan. So, kung meron ka ng mga words na talagang ayaw mo, you block them, you filter them, ano? Meron ka namang team, you hire someone na taga-basa lang ng mga comments, taga-filter ng mga comments. Yung mga comments na magaganda, yun ang ipin mo para yun yung makita ng mga tao, no? Again, focus ka on the bright side, on the positive side, kaysa pansinin mo yung mga manyakol sa comment section. Ito, common tactic din to ng mga content creator, no? I don't know kung gagawin ito ni Lance. May some form of rage baiting. Kunwari, yung comment talagang naghahamon ng kabastusan or away. Ipin mo yung comment na yon at gumawa ka ng content around it. Maraming mga content creators ang nagsasucceed sa ganitong strategy. Although I think hindi yon ang style ni Lance, kasi parang si Lance ay super positive, very bubbly, pa-cute. At the end of the day, yung mga tao na yan, hindi na talaga mawawala yan. Whether online or harapan, hindi na talaga mawawala. Okay? So, what you have to do is focus on the positives, focus on your success. Bibihira no, sa mundo ngayon na ang isang tao na positive ang ginagawang content nagsishine, na alam mo yun, nabibigyan ng pansin. Napaka-rare niyan. Kasi ang gusto ng tao, yung drama, lahat ng BS, lahat ng mga negatibo, yan ang talagang binibili ng mga tao, no? Yan ang gusto nilang pakinggan. So, napaka-rare ng ginagawa mo. So, ituloy mo lang yan, huwag mong pansinin yung mga negatibo, focus lang, and then, hindi ka mawawala ng viewers kasi you have charm, you're beautiful, tapos maganda pa yung topic mo. So, continue on doing that, no? Ituloy-tuloy mo lang yan. And then sooner or later, either masasanay ka na lang din and you will have thicker skin and you will learn how to appreciate yung other side ng iyong community, no? 70%, let's say 70, 80 or 90% ng iyong audience are really there para makinig at matuto sa'yo. You focus on them and then you will continue succeeding. In der Abend, ja,